At sa ibang balita, kahit napatay na, ay sinampahan pa rin ng mga reklamong murder, frustrated at attempted murder ang lalaking walang habas na namaril sa Kawit, Cavite. Patong-patong na reklamo rin ang inihain laban sa tauhang mag-reload ng bala ng kanyang baril. Saksi si Ian Cruz. Sa pagharap niya sa inquest proceedings sa Cavite Prosecutor's Office, naghain na ng mga reklamo laban kay John Paul Lopez, ang 27 anyos na tauhan ni Ronald Bae alias Bossing. Si Lopez ang nag-reload ng bala para kay Bae sa kanyang pangmaril sa Barangay Tabon 1 sa Kawit noong Biyernes. Maging si Bae na napatay ng mga responding police, sinampahan din ang reklamo. Pareho sila naharap sa 7 counts ng murder para sa 7 nilang napatay, 11 counts ng frustrated murder para sa mga nabaril pero nasugatan lang, at 2 counts ng attempted murder, direct assault at illegal possession of firearms. Sa inquest, iniharap ng pulisya bilang ebidensya ang Colt 45 na baril at magazine nito na ginamit ni Bae, pati na ang 2 lalagyang kahon na ang bawat isa ay may lamang 50 round ng bala. Sa takot ko po talagang ako po papatayin din po. Ginanta na po talaga ang buhay ko. Naroon din ang mga pulis na nakaengkwentro ni Bae, na hindi ng ilang saksi, kabilang anak ng isa sa mga biktima na nagpigil ng galit nang makaharap si Lopez. Tinago niya ako. Tapos nakita siya. Nabaril siya, nakita ko humiga siya. Hindi ako makalapit sa kanya kasi baka makita rin ako. Sabi ko sa kanya, masaglit lang ma. Pati yung kapit katabi namin tindahan na baril. Dumalo rin sa proceedings sa Cavite Prosecutor's Office ang isa pang binaril pero maswerte hindi tinamaan. Matamatang pinatry, sige, pinuputukan niya ako. Humarap din sa inquest ang nakainuman ni Bae at Lopez isang araw bago ang pamamaril. Wala siyang plano na binabanggit na may mamasakit rin siya. Wala naman daw. Ano lang ang sinasabi niya? Yung ganun lang yung ano, na hindi ko rin maintindihan. Tiniyak naman ni Prosecutor Emmanuel Velasco na magiging patas siya kahit pa naging tauhan ng kanyang amang si dating Cavite Governor Epimaco Velasco, ang ama at kapatid ni Bae, na maaari pa raw ireklamo ng paglabag sa child abuse law. Hindi ko sinasabi na may kasalanan nga to, no? Pero maliwanag sa facts of the case na ilang bata yung namatay. Pag may batang sinaktan at ginamitan ng armas, lalo na ang kababaihan pala, yan ay child abuse law. ICIDG, positibo sa illegal na droga ang 2 suspect habang may traces ng gunpowder nitrate si Bae. Bukod sa labis umanong pagkalango sa alak at droga at kawalan pa ng tulog dahil sa problema sa pamilya, kinukumpirma rin ng pulisya ang impormasyong masama raw ang loob ni Bae sa mga kapitbahay. Noong taong 2010 kasi, tumakbo ngunit hindi pinalad na manalo bilang kapitan ng barangay si Bae. Maraming nangako sa kanya ng tutulong na hindi naman nakapag-deliver. So parang dinamdam niya yon. Inaasahan niya na mananalo siya kasi nga lumalabas na parang popular siya, no? Doon sa lugar, kaya nga ang tawag sa kanya is Bossing. Kabilang sa mga pinasok ni Bae sa kanyang pamamaril, ang bahay ng running mate at matalik niyang kaibigan. Ang pamangkin nito, nabaril sa tuhod pero ligtas na sa ngayon. Parang kasalbo na lang niya yung mga bata tatakbuhan papasok dito sa loob. Bigla na lang binaril? O, bigla na lang may baril yung pumutok ko dito, papasok. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.